Mga ka-sports, opisyal nang inilabas ang lineup ng Gilas Pilipinas Youth para sa PhilOil Eco Oil Pre-Season Tournament. At marami agad ang na-excite dahil makikita natin dito ang mga susunod na posibleng maging future star ng Philippine basketball. At alam nyo mga ka-sports hindi biro ang lineup na ito dahil halo-halo dito ang matitinding scorer, athletic wings, sharpshooters, matitikas na big men at mga batang players na inaasang magiging susunod na mukha ng Gilas Pilipinas sa international stage. Pero ang tanong, sino nga ba sa mga batang ito ang may pinakamalaking potential? Sino ang posibleng maging susunod na Kai Sotto, Kevin Kiambao o kaya naman susunod na Dwight Ramos? At bakit maraming fans ang sobrang excited kay Ion Braga, Andrea Chu at Adwili Cabanyero? Pag-uusapan natin lahat niyan sa video na ito kaya siguraduhin ninyong tapusin ninyo hanggang dulo. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, isa sa pinaka-interesting dito sa lineup ng Gilas Youth ay makilala natin ang kombinasyon ng local talents at mga batang may international exposure. At isa sa mga unang tumatak agad ay si Ion Braga. Marami ang nagsasabing isa ito sa pinaka-promising young big man ngayon dahil bukod sa tangkad, may mobility, timing at mahusay ding dumepensa. Kapag na-develop pa ang kanyang offensive game, possible itong maging malaking asset ng Gilas sa future international tournaments. Kasama rin sa lineup si Adwili Cabanyero. Isa ito sa mga players na kilala sa kanyang athleticism at versatility. Kayang umatake sa loob, kayang dumepensa sa multiple position at may energy na gustong-gusto ng mga coaches. Sa modern basketball ngayon, napakahalaga ng mga wing players na kayang gumawa ng maraming bagay sa loob ng court at mukhang isa si Adwili sa mga ganong klaseng player. Isa rin sa inaabangan ng fans si Andrea Chu at si Chog Moral. Maraming observer ang naniniwala na may mataas itong basketball IQ at may kakayahang maging floor general ng team. Napakahalaga ng mga batang guards na marunong mag-control ng tempo at gumawa ng tamang decision lalo na sa international games kung saan mabilis at physical ang laban. Hindi rin dapat maliitin sina Lance Amos at Kyle Sardon. Parehong may potential na magiging reliable scorer at contributors para sa Gilas Youth. Kapag nag-click ang chemistry ng team nito, posibleng maging isa ito sa pinaka-exciting youth teams na mabubuo ng Pilipinas sa mga susunod na taon. At syempre, nandyan din sina Lian Kentbasa, Ethan Aguas, Patrick Pasinos, Hans Patagok, Odwin Tamayo, Jacob Lacson, Bruce Tubong-Banwa, Austin Arsic, Joseph Caloy-Oy, Gibson Gabiola, Sean Losido, JB Kagurungan, Zib Espinas, Prince Carino, Jaime Teodoro. Kaya mga sports napakalalim ng talent pool ngayon ng Philippine basketball kumpara noon. Makikita natin na mas maraming bata ngayon ang exposed sa mataas na competition, strength training at skill development at interior style of basketball. At isa ito sa dahilan kung bakit umaasa ang maraming fans na magiging mas competitive pa ang Gilas Pilipinas sa Asia sa mga susunod na taon. Isa rin sa mga magandang development ngayon ay mas marami ng batang Pinoy ang may size at versatility. Noon kasi malaking problema talaga ng Pilipinas ang height at physicality laban sa ibang bansa. Pero ngayon, parami ng parami ang mga batang Pinoy na may magandang height, wingspan at athleticism. At kung maayos ang development program ng SPP at Gilas Youth System, posible talagang makabuo ang Pilipinas ng world level talents sa hinaharap. Kaya mga sports malaking bagay rin ang pagkakaroon ni Coach Juno Sauler bilang head coach ng team. Kilalang mahusay siya mag-develop ng players si Coach Juno at maganda rin ang kanyang sistema pagdating sa discipline at team basketball. At sa totoo lang, napakalaga ang tamang coaching youth level dahil dito po nade-develop ang tamang habits ng mga batang player. Hindi lang puro talent ang kailangan din ng tamang mindset, discipline at experience. At mukhang ito talaga ang gustong buuin ng Gilas Youth Program ngayon. Kung titignan natin mga sports, mukhang gusto ng Gilas Youth na magkaroon ng modern style lineup. May mga versatile wings, may athletic big men, may shooters at may playmakers. Ibig sabihin, hindi na lang basta traditional basketball ang gustong laruin ng Pilipinas. Mas gusto na nila ngayon ang mabilis, switchable at mas flexible na sistema. At magandang balita ito para sa future ng Philippine basketball. Dahil sa international competition ngayon, kailangan mo talagang sumabay sa modern basketball trends kung gusto mong makipagsabayan sa mga bansang tulad ng Aussie,
Japan, China, at New Zealand. Kaya mga ka-sports, ano po sa inyong tingin? Sino sa lineup nito ang posibleng maging future superstar ng Gilas Pilipinas? Sino ang pinaka-excited kayong panoorin? At sa tingin ninyo, si Chogo Moral ba? Si Ian Braga? Or sino ba? At sa tingin ninyo, kaya bang makabuo ng panibagong golden generation ng Batang Gilas ngayon? Comment your thoughts below dahil gusto kong malaman ang inyong mga opinion. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong updates tungkol sa Gilas Pilipinas, Batang Gilas at Philippine Basketball. Maraming salamat mga ka-sports at hanggang sa susunod nating video. God bless us all. Right now, we've been doing a lot of tune-up games around twice a week. And for every tune-up, we assign 12 players who will be playing. So there are a few guys who will be sitting out. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!